Okay guys, so ito na, part 3 na tayo guys, part 3 na tayo. PNPKI 2025, Packsheet PDF Reader, Installation and Customization. So part 3 na tayo guys. So, proceed na tayo. So kanina, dinownload na natin, in-install na rin natin dito sa ating Windows device o sa Windows PC yung digital certificate natin. Ngayon naman, i-activate natin siya. So, para magamit na natin yung digital signature niya sa mga documents natin, pang pirma. So, unang-una, kailangan i-download muna natin si Packsheet Reader. So, Packsheet PDF Reader. So, i-google nyo na lang. Sa akin kasi, na-download ko na siya kanina. Ito siya. Packsheet PDF Reader 2024. So, double-click lang natin yan. Then, minimize na natin yan. Hintayin lang natin ng konti. Hindi ko alam kung bakit. Hintayin lang natin. Yun. So, ito. Then, welcome. Ito na welcome. Next lang natin. Siyempre, accept natin yan. Pag di natin in-accept, di natin yan ma-install. So, yes natin. So, okay na yan dyan. Default na lang. Huwag nyo nang gagalawin yan. So, okay na yan. Then, dito guys, so, tanggalin natin itong show PDF browser. File in the browser. Help. Tanggalin na natin yan. Set PDF. Tanggalin na natin yan. Hindi siya default. Pwede naman tayo mamili mamaya kung ano yung magiging default PDF natin. So, next natin. Then, okay na yan. Next. Then, enable safe reading mode. Medyo malabo na mata ko guys. So, next din natin yan. So, dito, install free. Siyempre, paayaw natin yan. Dito natin, free lang talaga. Totally free. Walang bayad. So, wala ring install mo, wala ring hassle. So, piliin lang natin, don't install a free 14-day trial of PDF, Packsheet PDF editor. So, don't install. Next tayo. So, since okay na lahat yan, next lang tayo. Hintayin lang natin to guys. Mabilis lang naman yung installation yan. So, hintayin lang natin. Yun, okay na. Then, ilalunch lang natin. Okay na, yan. So, register, not now. Not default viewer, no. So, yan. Okay na siya, guys. Ngayon, i-install natin yung ating digital certificate natin. So, go lang kayo sa Protect. Then, sign and certify. Digital IDs. Kasi yun yung in-issue sa atin. So, click lang natin to. So, nakita nyo, andyan na kagad yung name nung ano natin kanina. Yung client natin, andyan na kagad siya. So, ang gagawin natin is, okay na yan. So, mag-open tayo ngayon ng PDF file para matesting natin. Then, at the same time, i-customize na rin natin, guys. So, 2025 PDF. Then, ito na lang. Open natin yan. Yan. So, halimbawa, yan. So, yan. So, yan. Halimbawa, pipirma siya dito sa client natin. So, ang gagawin natin dyan, igagawin natin itong, click natin itong sign and certify. Nakita nyo naman, ito guys. Then, place signature. Yan. So, ilalagay natin siya dito. Yan. Yan. Then, yun na siya. So, automatic guys, lumabas na kagad siya, no? So, ngayon lang, ayaw naman natin ganyan para masyadong napakadami ng information. So, ang gagawin natin, customize natin to. Create. Then, name, date, location. Tanggalin natin yung reason, location. Tanggalin na natin yan. Version, labels, distinguished name. Gusto ko yan lang. Napakasimple lang. Kaya lang, tanggalin natin yung logo. Then, mag-browse tayo ng image. Kasi nga, para doon sa signature na rin talaga natin. So, magbabrowse tayo. Wait lang. So, kuha na lang tayo ng sample sa internet, guys. Digital signature. PNG. Free. Yan. Then, go tayo ng image. Kuha lang tayo dito.
Ito. Gusto ko to. Then, save image as. Pang sample lang naman natin to guys. Sample. Signature. Assuming na ito yung signature nyo ha. Ayan. So, okay na siya. So, dito, pag-browse natin dito, is go tayo ng picture. Then, ito siya. Open lang natin yun. So, yun o. Lumabas na, di ba? So, dapat yan guys, PNG. Hindi pala PNG yung na-download ko. Pero okay na yan. O, sample natin. Then, pagkatapos yan guys, okay na natin siya. Pag okay natin, then, sign. Wala na siyang password na hihingiin sa akin kasi nga kanina, 'di ba? Sinabi ko na sa kanya na hindi ko siya nire-required na every time na magsa-sign ako ng document, is hihingiin niya yung password ko. Kasi masyadong masyadong hassle 'yon. Lalo na kung marami kang pipirmahan. Okay na 'yan. So, isa-sign na natin. Then, automatic 'yan, kailangan natin gumawa ng bagong file. Or pwede mo ring i-overwrite. Pero for now, sa akin, hindi ko na siya i-overwrite. Magsisave as na lang ako ng panibagong file. So, PAX8, reader. Bahala na kayo kung hindi yung sign. Dahil tuloy na ilagay ko. Is sign. Yan. Then, save ko na guys. Pag save ko, automatic pagbukas, meron na siyang automatic naka-digital signature na. So, yan, cancel. So, yan, okay na yan. So, ganun lang kabilis, guys. Ganun lang kadali. So, okay na siya. So, kung may question kayo about this, comment lang kayo sa baba. Sasagutin natin kayo, no? So, for a while, so at least meron na tayo. Nakapag-sign na tayo ng PNPKI natin. So, pwede nyong liitan. Ito kasi medyo hindi na nakikita yun sa taas. Kasi yung nilagay kong signature, dinownload ko lang sa net, hindi siya PNG. So, pero pag PNG yan guys, yan, walang mga square nakikita kayo. Anyway, sample lang naman yan. Baka magalit kasi sa pag nilagay ko talaga yung signature niya. For now, okay na tayo guys, nakapag-sign na tayo ng nagagamit na natin yung PNPKI. So, maraming salamat ha. Thank you very much po sa inyo lahat.